alam na ganun pala yung nangyayari. So wala akong masabi. Hindi ko alam kung ano yung mag-feel ko. May feel good ba ako or... Compliment yun. Hindi ko alam eh. As in, sobra. I swear to God, hindi ko alam kung ano yung feel ko. May labakara ba yun? Ano po yun? Labakara? Towel? Towel? Hand towel, nilagay din. Wala ako. Kung malaki talaga yun, charot. Hindi ko po alam. Hindi talaga ako aware dun sa Ganun parang nangyari. paanong bata. Siguro po sa angulo lang ng camera or sa ilaw, since masikip din po yung pantalon ko, hindi po talaga kasi ako nag-refitted na pantalon eh. At saka sa punja po medyo. So hindi ka proud sa sarili mo nun? Parang medyo, kung sa akin po kasi medyo uncomfortable. Kasi hindi naman po usapin kung lalaki o babae o anong kalagayan ng gender mo. Sa akin po kasi parang nung napag-usapan man yun, parang hindi ako naging proud kasi uncomfortable po sa feeling. Kasi hindi na siya dapat tinatalakay. Pero parang ganun ang tingin ng mga bakla sa'yo at mga babae eh. Ganun ang parang laki-laki. Hindi ko po alam kung ano po yung magiging reaction ko dun. Basta lang sa akin po, nagpapasalamat po ako sa may kapal na kung ano man yung binigay niya sa akin school. Congratulations, kasama ka niyo. Thank you, Kelvin. Isang na lang po, invitation for all the Kapuso all over the Philippines, especially sa regional TV. Isang invite lang sa Walang Matigas na Pulis. And of course, we look forward to you sa mga RTV events natin. So we have more coming. So isang invitation na rin sa lahat ng Kapuso to look forward to more RTV events ngayong 2022. So yung mga Kapuso, ako nga po pala si Kelvin Miranda. Inaanyayahan ko kayo at iniimbitahan na patuloy niyong suportahan ng Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis. At asahan niyo po ang napakarami pa mga pagsugod namin sa inyong mga probinsya, sa inyong mga bayan para po amin kayo ipaligayahin. Sana po abangan po ninyo at suportahan niyo po mula simula ulit hanggang sa dulo ang season 2 ng Walang Matigas na Pulis at Walang Matinik na Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis. Sorry, medyo mahaba yung title pero maganda yung nilalaman ng storya kaya para po sa inyo lang. Thank you so much. Thank you, Kelvin. So first of all, congratulations dahil nandito ka rin sa season 2 ng Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis. Yes po. Give us kung ano yung magiging highlight o yung role mo dito sa magiging season 2 ng show. Kung ano yung takbo. Sa totoo lang po, sa season 2, under training po si Gary. Yung character ko dito is kapatid ni Beauty Gonzales yung season 1. Mga estudyante kami. Idol ko si Kuya Bart. Bartolome, which is si Tolome. Siya yung mga iniidolo ko pagdating sa pagpupulis and kung paano niya alagaan yung pamilya niya at kung paano siya magtanggol sa mga mamamayan. So, season 2, hindi ko inaasahan na magiging marami yung exposure ko dahil nagkaroon ng kasabay na proyekto na kailangan namin mag-adjust pare-parehas. Pero hoping ako na sana magkaroon ulit ako ng pagkakataon makabalik sa another seasons and makasama ko ulit yung mga pamilya ko dito sa Walang Matigas na Pulis. Kasi magaan eh. I mean, ang dami mong natututuhan, ang dami mong natutuklasan, and at the same time, ang dami mong nagiging bagong kaibigan. Dahil halos lahat ng kasama ko dito totoong tao lang, kalmado lang kami, saka magkaka-jive kami. So, hoping na makabalik ako ulit sa another season. Siyempre, abangan niya ng mga fans mo. Yes. And of course, congratulations din dahil kasama ka sa spin-off ng Encantadia Sangre bilang Adamus. Yes. Give us like a short kung ano ba yung nangyayari ngayon, update, at kung kailan ito ipapalabas. Sa totoo lang ngayon, ang update sa Encantadia Chronicles Sangre
nagsisimula na sila mag-taping sa mga Tagalupa. Ayan, Okay. yan ang current update natin. Nasugar. Current situation is, ayan, nandiyan na sila sa Tagalupa. So, binubusisi lang namin, na nasa harap at nasa likod ng camera, mga producers and lahat. Sinisigurado namin na magiging maayos yung set ng mundo ng mga engkantado o ng mga diwata. Diba? So, sinisigurado lang namin para wala maging sa amin. Pinag-aandaan na po namin yun para sa inyo. Kaya wag niyo pong hindi sana suportahan itong Encantadio Chronicles dahil lahat po ay ginugol namin ng mga oras namin para po dito sa proyekto. Ayun, syempre aware ka naman na, di ba parang nasabi mo yata na crush mo si Isabel Ortega? Yes. And then you will be having a Regal Studio present? Yes, how ayun. does it feel working with her naman? Ako, masaya ako na nakatrabaho ko si Isabel sa isang proyekto which is Regal Studio Presents, and alam ko February 14 ng Valentine's Day ang airing namin sa television. So ako naman as an artist, hoping ako na magkaroon pa kami ng another project. May spark din Pwedeng eh. pelikula or pwedeng serye o di natin alam. And masaya ako na nakatrabaho ko siya. And di ko ma-explain. Magaan, masaya, at saka very natural. I mean, charming. Ayun. Tapos, ano pa ba? Kailan ba yung, give us details kung kailan ipapalabas yung mga pelikula mo? Like with Beauty, meron na bang playdate? Actually, I don't have any idea kung paano naging proseso. Kasi even ako and Beauty is nag-uusap kung anong naging plano, kung may idea ba siya or ako. Parang nagkaroon ng problem, technical problem. Hindi ko lang sure or hindi ko masabi kung ano yun. Pero kasalukuyan nilang inaayos eh. Pinaplan siya para lahat swabe lang. Yun lang yung masasabi ko. Pero hoping ko na sana makita na ng mga tao kasi talaga namang pinagandaan naman namin yun and talagang pinagsaluhan namin ni Beauty yan. Yes, grabe. yes. May ano kayo, teaser eh, napanood ko. Yun na nga eh. So, hopefully may palabas. Medyo nabitin. Actually, hindi medyo nabitin. Pero tapos na yung film. Tapos na siya. Ewan ko kung sa editing ba or hindi ko alam eh. Wala talaga akong idea eh. Kasi, With Kira din, wala pa rin. etong yung sa amin sa Chances Are You and I, hindi ko sure kung nilalobby nila sa ibang festival or through Pista ng pelikula. Netflix. Or So, either kung Naka-ano anong pumasok sa atin, kung anong tanggapin, Hindi masama. saan mailagay, ako naman laking pasasalamat ko sa kung ano man dumarating sa atin. Ayun, sige.